Ako po si Renz. Unang araw ko bilang maintenance staff sa isang malaking mall sa lungsod. Bago pa lang ang uniform ko, may plancha pa at kabado ako kasi graveyard shift agad ang binigay sa akin. Sabi ng supervisor, tahimik daw sa gabi at mas madali ang inspection. Bandang mag-aalauna ng madaling araw. Sarado na ang mall, patay na ang karamihan sa ilaw bukod sa emergency lights at ilang hallway bulb na nagpapatay sindi. Ang trabaho ko lang, i-check ang mga elevator kung maayos pa bago magbukas kinabukasan. Isa-isang elevator ang sinakyan ko. Normal lang lahat hanggang sa huli. Lumang elevator yun. Medyo kupas na ang mga pindutan at may gasgas ang salamin sa loob. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang kakaibang lamig. Parang hindi galing sa aircon. Pinindot ko ang B1 para sa ground floor parking ayon sa checklist. Sumara ang pinto. Habang bumababa, napansin kong ang tagal ng biyahe. Dapat ilang segundo lang, pero parang walang katapusan ang pagbaba. Tahimik ang elevator, wala ring music, wala ring announcement, tanging tunog lang ng makina. Tinignan ko ang panel. Lumampas na sa B1. May ilaw na uminaw sa ibaba ng mga button. Hindi ko yun napansin kanina. B2. Wala namang B2 sa plano ng mall. Sigurado ako. Kabado na ako, kaya pinindot ko ang close at ground floor. Walang reaksyon. Hindi gumagana ang mga button. Pero umandar pa rin ang elevator. Biglang huminto. Walang tunog. Unti-unting bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ng isang malawak na espasyo. Pero hindi ito mukhang parking area. Walang semento na may marka ng sasakyan. Wala ring ilaw. Ang meron lang, mahahabang hanay ng lupa at bato. At doon ko nakita mga libingan. Sunod-sunod, luma, mga lapida na kupas na ang pangalan. May iba namang kahoy lang na krus. May mga kandilang tunaw na, parang matagal nang walang dumadalaw. Kahit imposible dahil nasa ilalim ito ng mall. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makagalaw. Amoy lupa ang hangin. Amoy kandila at may halong kung anong hindi ko maipaliwanag. Amoy ng matagal nang nakabaon. May narinig akong mahinang bulong. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Pero parang sabay-sabay. Parang maraming boses na nag-uusap sa malayo. Umatras ako papasok ng elevator. Nanginginig ang tuhod. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Sa gilid ng isa sa mga lapida, may nakita akong plake na halos mabura na ang letra. Tanging isang salita lang ang malinaw. Dating. Hindi ko na yun tinapos basahin. Biglang sumara ang pinto ng elevator kahit wala akong pinipindot. Umandar ulit ito, mabilis, pataas. Nang bumukas ang pinto sa ground floor, halos gumapang ako palabas. Pawis na pawis, nanginginig at paulit-ulit na sinasabi sa sarili ko na baka pagod lang ako, baka imahinasyon lang. Pero bago tuluyang magsara ang pinto sa likod ko, may napansin akong isang bagay sa loob ng elevator. May putik sa sahig at hindi yun galing sa sapatos ko. Hindi ako nakatulog ng umagang yun. Kahit nakahiga na ako sa boarding house, pakiramdam ko, amoy lupa pa rin ang damit ko. Ilang beses ko nang hinugasan ang sapatos ko, pero parang may natirang putik sa ilalim. Itim, malagkit, at may amoy na hindi basta natatanggal. Pinilit kong isipin na baka pagod lang ako, baka stress sa unang araw. Pero sa isip ko, paulit-ulit kong nakikita ang mga lapida sa ilalim ng mall. Kinabukasan, bumalik ako sa duty. Ayoko sana pero
Kailangan ko ang trabaho. Pagpasok ko pa lang sa mall, iba na agad ang pakiramdam. Mas maliwanag, mas maingay, puno ng tao. Parang walang bakas ng katahimikan ng gabing nakaraan. Dumiretso ako sa supervisor. Tama po ba na may B2 ang mall? Tanong ko. Napatingin siya sa akin na parang may mali akong sinabi. Kinuha niya ang blueprint ng building at ipinakita sa akin. Basement parking lang to, B1. Wala nang iba. Sagot niya. Nanlamig ako. Sinubukan kong ipaliwanag ang nakita ko. Ang elevator, ang libingan, ang lapida. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. Tapos mahinang nagsabing, Renz, matagal nang may sinasabing ganyan ang mga matatandang guard dito. Pinapunta niya ako sa engineering office. Doon ko nakausap ang isang matandang electrician. Tahimik lang siyang nakinig. Tapos may binuksan na lumang folder. Mga kupas na dokumento at lumang larawan. Isang litrato ang inilapag niya sa mesa. Isang sementeryo. At sa likod nito, kita ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ngayon ang mall. Bago pa itayo to, dito talaga nililibing ang mga walang kamag-anak. Noong ginagawa ang basement, may mga butong na hukay. Minadali ang pagsimento. Hindi lahat na ilipat. Biglang bumigat ang dibdib ko. Naalala ko ang plaki sa lapida. Yung dating sementeryo pala. Akala ko doon na matatapos. Mali ako. Nung gabing yun, ako ulit ang na-assign sa elevator inspection. Ayoko na sanang sumakay pa sa parehong elevator. Pero nang dumating ako ron, bukas na ang pinto. At sa loob, may putik ulit sa sahig. Walang tao sa paligid. Parang hinihintay lang ako. Pinilit kong isara ang pinto. Pero kusa itong sumara. Hindi ako makalabas. Umandar ang elevator pababa. Mabilis kesa dati. Walang ilaw sa panel. Tanging isang ilaw lang ang biglang umilaw. B2. Pagbukas ng pinto, mas madilim na kaysa kagabi. Mas maraming libingan. Mas dikit-dikit. At ngayon, may mga sariwang hukay. Basa pa ang lupa. Parang may katatapos lang ilibing. May narinig akong mga yabag sa likod ko. Hindi ako lumingon. May mga boses na ngayon. Bumalik ka. May naiwan. Biglang may humawak sa paa ko. Napasigaw ako at bumagsak. Nararamdaman ko ang mga kamay. Marami, malamig, marurumi. Humihila pababa, papunta sa lupa. Nakita ko ang isang lapida sa harap ko. Bago. May pangalan. Pangalan ko. Sumigaw ako. Pinikit ko ang mata ko. Sa lakas na sigaw ko, biglang umalog ang paligid. Nagbukas ang pinto ng elevator. Nasa ground floor na ako bigla. Nakahandusay ako sa sahig. Pinagkaguluhan ng guard at maintenance. Wala raw akong malay ng ilang minuto. Akala nila nahimatay lang ako. Pero may isang guard na tahimik lang na tumingin sa akin. At ang bulong niya, "Hindi ka dapat bumaba roon." Kinabukasan, nag-resign ako. Pagdaan ko sa HR para magsauli ng ID, sinabi nilang wag ko na lang daw ipagkalat yung naranasan ko. Dahil baka makasira pa sa imahe ng mall na yun. Staycation lang dapat yon. Isang gabi lang para magpahinga at makalayo sa ingay ng bahay. Nasa isang mataas na kondominium ako sa gitna ng syudad.
Bago, malinis at mukhang ligtas. Ayon sa nakausap ko, 12 floors lang ang building. Wala raw 13th floor dahil iniiwasan yun ng mga kondo. Ako nga pala si Mika. Bandang 11:30 ng gabi. Bigla akong nagutom. Sarado na ang karamihan ng kainan. Kaya naisip kong bumaba at bumili sa 7-Eleven sa tapat ng building. Simple lang sana. Bihis, elevator, lakad, tapos uwi. Paglabas ko ng unit, tahimik ang hallway. Kulay dilaw ang ilaw at mahaba ang pasilyo. Walang ibang residente. Parinig ko ang mahinang ugong ng aircon sa mga unit. Pinindot ko ang elevator. Matagal bago ito dumating. Pagbukas ng pinto, wala namang tao sa loob. Pero napansin ko agad, malamig sa loob. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Sumara ang pinto. Habang bumababa, napatingin ako sa panel. Normal sa una. 12, 11, 10. Pagdating sa 1, bigla itong huminto. Akala ko, ground floor na. Pero hindi bumukas ang pinto. Sa halip, may ilaw na biglang umilaw sa panel. 13. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko yun pinindot. At mas lalo, wala namang 13th floor ang building. Kabado akong pinindot ulit ang open at ground floor. Walang gumana. Umandar ulit ang elevator paakyat. Tahimik sa loob. Walang music. Walang tunog kundi ang pag-akyat at ang sariling hininga ko. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong tawagan ang kaibigan ko sa phone. Pero walang signal. Huminto ang elevator. Unti-unting bumukas ang pinto. Hindi ito mukhang floor ng kondominium. Madilim ang hallway. Masikip. Parang mas luma kesa sa buong building. Patay ang mga ilaw. Maliban sa isang bumbilya sa dulo na kumikislap. Walang carpet. Walang unit number sa pader. At ang mas nakakakilabot, may mga pintong parang apartment. Pero lahat ay nakabukas ng kaunti. Tahimik, pero ramdam kong may nakatingin. Nanigas ako sa loob ng elevator. Ayokong lumabas. Pinindot ko ang close pero hindi sumara ang pinto. Parang may humahawak. Sa gitna ng hallway, may narinig akong may hinang yabag. Papalapit. Mabagal. May aninong dumaan sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Hindi ko makita ang muka, pero malinaw ang hugis ng katawan. May bumulong mula sa labas ng elevator. Dito ka bumaba. Nanlamig ang mga kamay ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Sa salamin ng elevator, may napansin akong kakaiba. Hindi lang ako ang nandun sa refleksyon. May isa pang nakatayo sa likod ko. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang refleksyon sa salamin. May nakatayo sa likod ko. Isang lalaking payat. Suot ang kupas na damit na parang galing sa ibang dekada. Nakayuko ang ulo niya. Hindi ko makita ang muka pero ramdam kong ako ang tinitignan niya. Hindi siya humihinga. Hindi rin siya gumagalaw. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pagharap ko ulit sa salamin, doon ko lang siya nakikita. Biglang lumamig ang buong elevator. Pinindot ko ng pinindot ang close button pero ayaw gumana. Sa labas, mas lumakas ang yabag. Hindi na isa, kundi marami. May mga boses na sabay-sabay bumubulong mula sa hallway. Bumaba ka. Matagal ka na naming hinihintay. Isa ka na sa amin. Sa gilid ng pinto, may mga daliring humahawak sa frame. Mahaba, maputla, nangingitim ang mga kuko. Pilit nilang binubuksan ang elevator. Napaatras ako hanggang sa sulok. Nanginginig at halos
Hindi makahinga. Sa hallway, nakita ko na sila ng buo. May mga anyong tao sa harap ng bawat bukas na unit. Ang iba parang sunog ang katawan. Ang iba parang natabunan ng alikabok. Lahat sila nakatayo lang. Sabay-sabay na nakatingin sa akin. Walang mata, wala ring muka. Biglang nagsalita ang lalaking nasa refleksyon. Ngayon ay nasa mismong likod ko na ang boses. Dito natapos ang huli. Unti-unti nagsimulang magsara ang mga pintuan ng mga unit sa hallway. Isa-isa. Hanggang sa iisang pinto na lang ang bukas. Ang elevator. Ramdam kong bumigat ang katawan ko. Parang hinihila palabas ang mga paa ko. Parang may humahatak pababa sa sahig. Kahit hindi gumagalaw ang elevator. Sa huling lakas ko, napapikit ako at napasigaw. Pagdilat ko, bukas pa rin ang pinto ng elevator. Pero wala na ang hallway. Nasa ground floor lobby na ako. Tahimik, maliwanag, parang normal na gabi. Nakatayo lang ako sa loob ng elevator. Pawis na pawis, nanginginig at may luha sa mata. Lumabas ako at tinanong ang guard kung may problema ba sa elevator. Tinignan niya ang logbook at sinabing, "Ma'am, kanina pa po kayo nasa loob ng elevator." "Gaano katagal?" tanong ko. "Maigi 30 minuto po. Hindi po siya gumagalaw. Nagkaproblema po ata." Kinabukasan, kinausap ko ang admin. Sinabi ko ang tungkol sa 13th floor. Sagot nila, "Wala pong ganong floor at kahit kailan hindi po humihinto ang elevator ng ganon katagal." Pagkatapos nun, Sir Dave, hindi ko na ulit sinubukan mag-staycation ng mag-isa. Hindi ako madaling matakot. Isa akong night shift supervisor sa isang lumang gusali sa Maynila. Kaya sanay na ako sa katahimikan, sa mahinang ilaw at sa tunog ng mga bagay na gumagalaw kahit walang tao. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Ako nga pala si Arman. Bandang 11 ng gabi yon. Ako na lang ang natitirang empleyado sa ika-12 palapag. Patay na ang kalahati ng ilaw sa hallway at tanging emergency lights na lang ang nagbibigay ng liwanag. Pagod na ako, kaya nagpasya akong bumaba na. Pinindot ko ang elevator. Bumukas ang pinto. Walang tao sa loob. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Habang nagsasara ang pinto, napansin kong parang may sumingit na anino sa gilid. Pero paglingon ko, wala naman. Inisip ko, pagod lang to. Bumaba ang elevator ng maayos sa una. Tahimik lang ang ugong ng makina. Pero pagdating sa ika-7 palapag, bigla itong huminto. Hindi rin tumunog. Walang ilaw na bumukas sa labas. Basta't huminto lang. Napakunot noo ako. Pinindot ko ulit ang ground floor. Walang reaksyon. Tapos, may narinig akong mahinang katok sa loob. Hindi sa pinto. Sa likod ko. Mabagal akong lumingon. Walang tao. Pero sa salamin ng elevator, may nakita akong refleksyon. Isang lalaking nakatayo sa sulok. Maputla ang muka, basang-basa, parang galing sa ulan, at nakayuko ang ulo. Napaatras ako. Pagharap ko mismo sa sulok, wala. Pagtingin ko ulit sa salamin, nandun pa rin siya. Biglang bumukas ang bibig niya sa refleksyon. Hindi siya nagsalita, pero malinaw kong narinig sa loob ng utak ko. "Mali ang binabaan mo.
Sabay, biglang umalog ang elevator. Parang bumagsak ng ilang pulgada. Napasigaw ako at napakapit. Pumitik ang ilaw, nagpatay sindi. Sa bawat pagpatay sindi niya, palapit ng palapit ang refleksyon niya. Ramdam ko na ang lamig, hindi yung lamig ng aircon, kundi yung parang hinihigop ang init ng katawan ko. Nanginginig na ako. Paulit-ulit na pinipindot ang emergency button. Biglang tumigil ang ilaw. Sobrang dilim. Sa dilim, may naramdaman akong huminga sa batok ko. Mabagal, mabigat. Hindi pa tapos ang sakay. Bulong niya. Ngayon, malinaw na malinaw. Hindi na lang sa isip ko. Biglang nag-on ang ilaw. Wala na siya. At sabay bumukas ang elevator. Ground floor na. Napatakbo ko palabas. Hindi na ako lumingon. Hindi ako nakahinga ng maayos hanggang makalabas ako ng gusali. Kinabukasan, kinausap ko ang maintenance. Sinabi ko ang nangyari. Tahimik silang nakinig. Tapos ang sabi ng isa, "Sir, may namatay pong lalaki dyan dati. Nahulog sa elevator sa ikapitong palapag. Night shift din yun." Simula noon, hindi na ako sumasakay ng elevator mag-isa kapag gabi. Mas pinipili ko na lang na maglakad sa hagdan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lian. Madaling araw na nun, bandang 2:00 ng madaling araw. Oras na halos wala nang masyadong naglalakad na tao sa ospital. OJT pa lang ako. Ilang linggo pa lang sa duty at naka-assign sa record section ng lumang bahagi ng ospital. Tahimik masyado. Pagod na ako. Kailangan kong bumaba sa ground floor para magdala ng ilang papeles. Wala akong kasabay. Lahat ng nurse at doktor nasa kani-kanilang ward. Pinindot ko ang elevator. Bumukas ang pinto. Walang tao. Puting-puti ang ilaw sa loob. Pero parang may kakaibang lamig. Pumasok ako at pinindot ang ground floor. Habang nagsasara ang pinto, may pakiramdam akong may nakatingin sa akin. Pero paglingon ko, sarili ko lang sa salamin ang nakita ko. Maputla, halatang puyat. Umandar ang elevator. Maayos sa una. Tahimik. Hanggang sa bigla itong huminto. Walang announcement. Wala ring tunog. Bumukas ang pinto sa isang palapag na hindi ko naman pinindot. Madilim. Hindi ito normal na hospital floor. Patay ang mga ilaw sa hallway. May mga aninong parang gumagalaw sa dulo. At sa gitna ng pasilyo, ilang metro lang ang layo, may isang wheelchair. Walang nakaupo. Nakatigil lang. Pero ramdam ko agad na mali. Hindi ko maipaliwanag pero parang may presensya sa paligid nito. Nanlamig ang kamay ko. Gusto kong pindutin agad ang close button. Pero hindi gumagalaw ang daliri ko. Tahimik ang lahat. Hanggang sa marinig ko ang langit-ngit ng gulong. Mabagal na umabante ang wheelchair. 1, 2, 3 ikot ng gulong. Papalapit ng papalapit. Napadasal ako sa pader ng elevator. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa katawan ko. Pumasok ang wheelchair sa loob ng elevator. Huminto ito sa tabi ko. Wala akong nakikitang nakaupo. Pero ramdam kong may nakaupo kahit wala akong nakikita. Lumubog ng bahagya ang upuan na para bang may bigat. Biglang sumara ang pinto. Umandar ulit ang elevator. Ako at ang wheelchair magkasama. Sa bawat palapag na nilalagpasan namin,
mas bumibigat ang hangin. Hirap akong huminga. Amoy lumang gamot at parang nabasang tela. Narinig ko ang mahinang tunog ng bakal. Parang may gumagalaw sa wheelchair kahit wala naman. Gusto kong pumikit pero natatakot akong pagdilat ko may makita na akong nakaupo ron. Pagdating sa ikalimang palapag, kusang bumukas ang pinto. Madilim din ang floor na yon at dahan-dahang umabante palabas ang wheelchair. Paglabas nito, huminto saglit sa harap ng elevator para bang may inaantay. Tapos bigla itong lumiko at tuluyang nawala sa dilim ng hallway. Sumara ang pinto, parang wala nangyari. Bumaba ang elevator hanggang ground floor. Pagbukas ng pinto, bumagsak ang tuhod ko. Umiyak ako doon mismo. Hindi ko na nagawang bumalik sa duty. Nagpasundo ako sa kaibigan ko sa labas ng ospital. Hindi na ako bumalik. Hindi ko na rin tinapos ang OJT ko roon.